mga bagay na posibleng sumira sa ating mundo. Ang ating mundo ay isang natatanging planeta na nagsisilbing tahanan ng bilyon-bilyong buhay. Ngunit paano na lamang kaya kung sa isang iglap ay mawasak ang ating mundo? Posible pa ba ang makaligtas? Ano ang opinyon mo dito? Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng ating daigdig. Kaya naman simulan na natin. Number 1. The Sun Exploding. Sa loob ng bilyon-bilyong taon ay naging sentro ang araw ng ating solar system at pangunahing salik sa pagkabuo ng daigdig at ng buhay dito. Ngunit tulad ng lahat ng nilalang sa universe, may katapusan din ang araw at sa araw na yon ang ating mundo ay maaring magwakas. Ang araw ay isang main sequence star na isang uri ng bituin na gumagamit ng hydrogen bilang pangunahing gasolina upang makalikha ng liwanag at init. Sa kasalukuyang yugto nito ay sapat pa ang hydrogen upang suportahan ang sarili nitong energy. Subalit darating ang panahon na mauubos ang hydrogen sa core nito. Kapag nangyari ito, ang core ng araw ay sisikip at magiging mas mainit habang ang mga panlabas na bahagi nito ay lalawak. Ito ang simula ng pagiging red giant ng araw. Kapag umabot ito sa yugtong ito ay lalaki ng husto ang araw na maaaring lamunin ang mga kalapit na planeta tulad ng Mercury at Venus. At ang Earth kahit hindi direktang lalamunin ay masusunog sa matinding init na dulot ng paglaki ng araw. Mawawala ang mga karagatan, tutuyuin ang lupa at magiging isang tuyong disyerto ang ating planeta. Isang lugar na wala ng anumang anyo ng buhay. Samantala tinatayang mangyayari ang ganitong pagbabago sa loob ng 5 billion years mula ngayon. Sa una ay magaganap ang pagiging red giant ng araw sa loob ng daang milyong taon. At pagkatapos nito ay masusundan ng isang huling yugto kung saan ang araw ay magpapasabog ng mga panlabas na layer nito sa kalawakan. Matapos ang pagsabog, ang araw ay magiging isang white dwarf, isang malamig at maliit na labi ng dating makapangyarihang bituin. Bakit nga kaya ito nangyayari? Ang pagsabog ng araw ay likas na bahagi ng buhay ng mga bituin. Ang hydrogen na ginagamit nito bilang gasolina ay may katapusan din. Kapag nauubos na ito, ang fusion reactions ay nagbabago at mas mabibigat na elements tulad ng helium at carbon ang magsisimulang magbago sa core nito. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng paglobo ng bituin at sa huli ay ang tuluyang pagsabog nito. Sa oras na maging red giant ang araw ay wala ng anumang paraan upang mabuhay ang Earth. Ang init na dulot nito ay sapat upang sunugin ang ibabaw ng planeta. Ang mga karagatan ay matutuyo. Ang ating atmosphere ay maglalaho at ang planeta ay magiging isang tigang na bato na umiikot sa kalawakan. Kapag tuluyan nang nawala ang liwanag ng araw, ang buong system ay magiging malamig at madilim. Bagamat tila nakakatakot ang kwento ng pagsabog ng araw, ito ay bahagi ng mas malaking cycle ng paglikha at pagkawasak sa universe. Ang mga elements na kakalat mula sa araw matapos ang pagsabog nito ay magiging bahagi ng bagong bituin, planeta o nebula. Number 2. Aliens. Sa kalawakan ay nagkukubli ang tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ng sangkatauhan. Totoo nga bang nag-iisa lang tayo sa kalawakan? Mula pa noong unang panahon ay lumilitaw na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nagmula sa mundong ito. Ngunit paano kung ang mga aliens ay hindi lamang myth, kundi isang tunay na puwersa na maaaring magdala ng kapahamakan? At paano kung ang kanilang layunin ay ang pagbagsak ng ating mundo? Samantala, noong 1947 sa isang maliit na bayan sa Roswell, New Mexico, USA, ay may naiulat na kakaibang pangyayari na naging ugat ng modernong paniniwala sa mga aliens. Isang misteryosong sasakyang panghimpapawid umano ang bumagsak sa disyerto. Habang ang gobyerno ng United States ay nagsabing ito ay isang weather balloon, pero marami ang hindi naniwala. Ang mga ulat ng mga saksi ay nagsasabing kakaiba ang materials ng bagay na nakita. At ito raw ay hindi gawa ng tao. Simula noon ay lumaganap ang mga kwento ng unidentified flying objects o UFO sa buong mundo. Mula sa mga ulat ng mga piloto ng eroplano hanggang sa mga obserbasyon ng mga ordinaryong tao, tila maraming mga lugar ang may karanasan sa mga kakaibang liwanag, hugis, plato na barko at hindi maipaliwanag na kilos sa kalangitan. Kaya ang tanong, bakit sila nandito? Ano ang kanilang layunin? Isa sa mga nakakabahalang ideya ay ang posibilidad ng isang pagsalakay. Ang invasion hypothesis ay nagmumungkahi na kung ang mga aliens ay darating, maaring hindi sila mapayapa.
Ang kanilang teknolohiya ay maaring mas advanced ng libu-libong taon, kung kaya't kung nais nila tayong sakupin o sirain ay halos wala tayong magagawa upang pigilan sila. Maraming kwento sa literature at pelikula ang sumasalamin sa ganitong takot. Sa War of the Worlds ni H.G. Wells, halimbawa, ang mga aliens ay dumating sa mundo gamit ang mga higanting makina upang sakupin ang ating planeta. Sa ganitong narrative, ang mga aliens ay hindi kaibigan kundi mananakop na walang habas sa pagkawasak. May mga nagsasabing matagal nang binabantayan ng mga aliens ang sangkatauhan. Sa mga sinaunang guhit ng mga Maya, Sumerian at Egyptian ay may mga representasyon ng mga nilalang na may kakaibang anyo. May mga larawan rin ng tila sasakyang panghimpapawid na mahirap ipaliwanag gamit ang teknolohiya ng kanilang panahon. Bukod pa rito, maraming modernong ulat ang nagmumungkahi na may black projects ang ilang gobyerno kung saan ang mga sinasabing nakuhang teknolohiya mula sa mga UFO ay pinag-aaralan. Subalit nananatiling sikreto ang mga ganitong usapin. Kung ang mga aliens ay may layuning wasakin ang mundo, maraming paraan ang kanilang magagawa gamit ang napaka-advanced na teknolohiya. Maaring baguhin nila ang mga kondisyon ng mundo ayon sa kanilang pangangailangan gamit ang terraform. Number 3. Solar flare. Ang araw ay ang pinagmumulan ng liwanag at buhay sa ating planeta. Subalit, sa kabila ng kanyang liwanag ay nagtatago ang isang banta na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating mundo, ang solar flare. Ito ay isang natural na pangyayari sa kalikasan. Ngunit ang epekto nito sa modernong mundo ay maaaring magdulot ng malawakang sakuna. Ang solar flare ay isang pagsabog ng energy mula sa araw. Nagaganap ito kapag ang magnetic energy na naiipon sa ibabaw ng araw ay biglang nailalabas. Ang energy na ito ay may kasamang liwanag, init at radiation na kayang umabot sa mundo sa loob lamang ng 8 minuto. Minsan ang solar flare ay may kasamang coronal mass ejection o CME. Kapag nangyari ito ay bumubuga ang araw ng plasma o napakainit na gas na may kasamang magnetic fields. Kapag tumama ito sa mundo ay maaari nitong maapektuhan ang ating mga satellite, power grids at iba pang teknolohiyang ginagamit natin araw-araw. Samantala, noong September 1, 1859 ay naganap ang tinatawag na Carrington Event, ang pinakamalakas na solar flare na naitala sa kasaysayan. Napansin ito ni Richard Carrington, isang astronomer na nag-aaral ng araw gamit ang telescope. Habang minamasdan niya ang araw ay biglang may maliwanag na pagsabog na nagpakita sa kanyang harapan. Ilang oras matapos ang pagsabog ay naramdaman ang epekto nito sa mundo. Ang mga line ng telegraph ay nasira at nagliyab. Ang aurora o ang makukulay na ilaw sa kalangitan ay nakita hindi lamang sa malalamig na lugar tulad ng North Pole, kundi pati sa Caribbean, malapit sa Ecuador. Sa panahong iyon ay kakaunti pa ang teknolohiya kaya hindi gaanong malaki ang pinsala. Pero naging babala ito sa maaaring mangyari sa hinaharap. Sa panahon ngayon, halos lahat ng ating ginagawa ay nakasalalay sa teknolohiya. Mula sa komunikasyon, transportation, hanggang sa mga sistema ng supply ng kuryente. Kung tatama ang isang malakas na solar flare sa mundo, ay maaaring mawalan ng kuryente sa maraming lugar. Ang mga satellite na nagbibigay sa atin ng internet, GPS at komunikasyon ay maaaring masira. Isang halimbawa nito ang nangyari noong 1989 nang ang isang solar flare ay nagdulot ng blackout sa buong Quebec, Canada. Tumagal ito ng ilang oras at nagdulot ng malaking abala sa buhay ng mga tao. Pero paano kung mas malakas pa rito ang mangyari? Ayon sa mga eksperto, ang epekto ng isang solar flare na kasing lakas ng Carrington Event ay maaaring masira ang mga power grid at magdulot ng global blackout na tatagal ng ilang buwan o taon. Ang mga hospital, negosyo, at iba pang mahahalagang sistema ay maaapektuhan at ang ekonomiya ng mundo ay maaaring bumagsak. Number 4. Black holes. Ang itim na butas o mas kilala bilang black hole ay isang rehiyon sa kalawakan na may napakalakas na gravitational pull. Sa loob nito ay walang bagay ang makatatakas. Nabubuo ito kapag ang isang giant star ay nauubusan ng energy at bumagsak sa sarili nitong bigat. Ang natira ay nagiging sobrang dense na nagre-resulta sa isang gravity na hindi matalo ng anumang bagay. Sa kabila ng tahimik nitong anyo, ang black hole ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universe. Ang ganitong katangian nito ang nagdadala ng tanong na posibleng maging banta ba ito sa ating mundo? Bukod dito, noong 1783, ang scientificong si John Michel ang unang nagmungkahing maaaring mayroong mga dark stars. Mga bagay na may napakalakas na gravity na kahit liwanag ay hindi makalalabas. Ngunit noong 1916,
Sa pag-aaral ni Carl Schwarzschild gamit ang theory of relativity ni Albert Einstein ay nabuo ang mas malinaw na paliwanag sa posibilidad ng black holes. Sa mga sumunod na dekada ay lalong nalinawan ang agham tungkol dito sa pamamagitan ng mga pag-aaral ni Subramanian Chandrasekhar at John Wheeler. Ang mga ito ay nagbigay liwanag hindi lamang sa kung paano nabubuo ang black holes, kundi pati na rin sa kanilang impluensya sa kalawakan. Samantala, may iba't ibang uri ng black holes. Ang stellar black holes ay nabubuo mula sa pagkamatay ng mga malalaking bituin. Ang supermassive black holes tulad ng Sagittarius A na nasa gitna ng ating Milky Way galaxy ay mas malalaki at may mas matinding gravity. Mayroon ding tinatawag na primordial black holes na nabuo noong simula ng universe, bagamat ang kanilang presensya ay nananatiling palaisipan. Ang mga ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng universe. Sa kasalukuyan, ang pinakamalapit sa atin ay ang Sagittarius A na tinatayang 26,000 light years ang layo mula sa Earth. Bagamat malayo ang mga kilalang black holes sa Earth ay may tinatawag na rogue black holes na gumagala sa kalawakan. Ang mga ito ay wala sa permanenteng lokasyon at maaaring magdulot ng panganib sa anumang bagay na madaanan nila, kabilang na ang ating solar system. Kapag ang isang rogue black hole ay napalapit sa atin, maaari itong magpabago sa orbit ng mga planeta, sirain ang gravitational balance at posibleng lamunin ang ating mundo. Ang gravity nito ay napakalakas na maaari nitong lumikha ng tidal forces na maghihiwalay sa mga Earth's material bago pa man ito tuluyang higupin. Ang ganitong senaryo ay napakabihira ngunit hindi imposibleng mangyari. Sa kasalukuyan ay wala pang natutuklasang rogue black hole na malapit sa ating solar system. Subalit ang posibilidad ng kanilang pagdating ay nagbibigay daan sa masusing pag-aaral sa kalawakan. Ang agham ay patuloy na nagkakaroon ng mga teknolohiya tulad ng Event Horizon Telescope na siyang nakakuha ng kauna-unahang image ng isang black hole noong 2019. Number 5. Supervolcanoes. Sa ilalim ng payapang lupa ng ating planeta ay may mga natutulog na halimaw na hindi nakikita ng tao, ang supervolcano. Ang mga ito ay hindi tulad ng karaniwang bulkan na makikita nating naglalabas ng apoy at lava. Sa halip, ang mga ito ay malalaking hukay o kaldera na kayang magdulot ng napakalawak na sakuna kapag sumabog. Ang supervolcano ay isang napakalaking bulkan na may kakayahang magdulot ng napakalakas na pagsabog. Ang lakas nito ay mas malaki ng halos 1,000 na beses kumpara sa mga karaniwang bulkan. Kapag sumabog ito ay hindi lang isang lugar ang maaapektuhan dahil maaari din nitong baguhin ang klima ng buong mundo. Ang ash at gas na ilalabas nito ay kayang harangan ng sikat ng araw na dahilan upang bumaba ang temperature at masira ang agriculture. Samantala, ang isa sa pinakakilalang supervolcano ay ang Yellowstone Caldera na matatagpuan sa Yellowstone National Park sa United States. Sa unang tingin, ang Yellowstone ay mukhang isang magandang park na puno ng geyser at hot springs. Pero sa ilalim nito ay may nakatago palang napakalaking chamber ng magma na kayang sumabog anumang oras. Ang huling pagsabog ng Yellowstone ay nangyari 640,000 years na ang nakaraan. Bukod sa Yellowstone ay mayroon pang ibang supervolcano sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad na lamang ng Lake Toba sa Indonesia, Taupo Volcano sa New Zealand at Campi Flegrei sa Italy. Ang pagsabog ng Lake Toba na nangyari 74,000 years na ang nakalipas ay tinatayang isa sa pinakamalakas sa kasaysayan. Dahil dito ay nagkaroon ng napakatinding taglamig at maraming tao ang naghirap sa kakulangan ng pagkain. Kapag sumabog ang isang supervolcano ay magbubuga ito ng trilyon-trilyong tonelada ng abo at gas sa atmosphere. Ang ganitong pagsabog ay maaring magdulot ng tinatawag na volcanic winter, na isang panahon kung saan babagsak ang temperature ng mundo dahil natatakpan ng abo ang araw. Dahil dito ay hindi tutubo ang mga pananim, maraming hayop ang mamamatay at maraming tao ang magugutom. Sa kabila nito, ang supervolcano ay nabubuo kapag maraming magma ang naiipon sa ilalim ng lupa. Sa loob ng libu-libong taon, ang pressure ng magma ay patuloy na tumataas hanggang sa hindi na ito makayanan ng lupa. Kapag sumabog ito, ay babagsak ang lupa sa itaas at mabubuo ang isang napakalaking hukay o kaldera. Number 6. Global Pandemic. Sa kasaysayan ay marami ng matinding pagsubok ang hinarap ng sangkatauhan at isa na rito ang pandemya. Ang pandemya ay isang malawakang sakit na mabilis kumakalat sa iba't ibang bansa na nagdudulot ng maraming problema sa kalusugan, kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay.
Kaugnay pa nito, ang pandemya ay isang uri ng sakit na hindi naiiwan sa isang lugar. Sa halip ay mabilis itong kumakalat at nagiging banta sa maraming tao sa buong mundo. Isa sa pinakakilalang pandemya sa kasaysayan ay ang Black Death noong 1300s. Dahil dito ay halos 25 hanggang 50 milyong tao ang namatay sa Europe. Sa panahong iyon ay wala pang gamot at hindi nila alam kung paano mapipigilan ang pagkalat ng sakit. At noong 1918 naman ay lumaganap ang Spanish flu na isang trangkaso na naging dahilan ng pagkamatay ng 50 milyong tao. Mabilis itong kumalat dahil sa paglalakbay ng mga sundalo at tao sa panahon ng digmaan. Ang pandemya ay hindi pumipili ng biktima dahil lahat ay maaaring maapektuhan. Gayun din naman ay isang bagong pandemya ang dumating noong 2019. Sa lungsod ng Wuhan, China ay natuklasan ng isang bagong uri ng virus na tinawag na COVID-19. Sa loob lamang ng ilang buwan ay kumalat ito sa buong mundo. Maraming bansa ang napilitang magpatupad ng lockdown. Nagsara ang mga paaralan at negosyo at maraming tao ang hindi nakalabas ng bahay. Kaugnay pa nito ay mahigit 6.9 milyon ng tao ang namatay dahil sa sakit na ito. Bukod sa pagkawala ng mga mahal sa buhay ay maraming pamilya ang nahirapan dahil sa pagkawala ng trabaho. Maraming tao rin ang nakaranas ng matinding lungkot, takot at stress dahil sa kawalan ng katiyakan. Sa katunayan ay maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng pandemya. Una, ang dami ng tao sa mga lungsod ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkalat ng sakit. Pangalawa, ang pagkasira ng kalikasan at pakikialam ng tao sa mga hayop ay nagdadala ng mga bagong virus na dati hindi umaabot sa tao. Panghuli, dahil sa modern transportation ay mabilis na nakararating ang mga sakit mula sa isang lugar patungo sa iba. Sa panahon ng COVID-19 ay maraming negosyo ang nagsara, kaya nawalan ng trabaho ang maraming tao. Napuno ang mga hospital ng mga pasyente at maraming pamilya ang nagkahiwalay dahil sa mga lockdown at travel restrictions. Number 7. Burning of the ozone layer. Sa itaas ng ating mundo ay may proteksyon na hindi natin nakikita at ito ang ozone layer. Ito ang humaharang sa mapanganib na ultraviolet o UV rays mula sa araw para maprotektahan tayo. Kung walang ozone layer ay madali tayong magkakaroon ng sakit tulad ng skin cancer, masisira ang mga halaman at maapektuhan ang lahat ng nabubuhay. Subalit nasira ito dahil sa mga maling gawa ng tao. Samantala, noong kalagitnaan ng 1900s ay naimbento ang chlorofluorocarbons. Ginamit ang mga kemikal na ito sa mga refrigerator, air conditioners at spray cans. Sa una, akala ng mga tao ay ligtas ang CFC. Pero noong 1970s ay natuklasan ng mga scientist na sina Mario Molina at Sherwood Rowland na ang CFC ay umaabot sa atmosphere at sumisira sa ozone layer. Kapag ang CFC ay tumama sa ozone layer ay naglalabas ito ng chemical na nakakasira sa mga molecules ng ozone. Sa tuwing nasisira ang ozone ay humihina ang proteksyon natin laban sa UV rays. Ito ay isang malaking problema na hindi agad napansin noon. At noong 1985 ay natuklasan ng mga scientists mula sa British Antarctic Survey ang isang malaking butas sa ozone layer sa ibabaw ng Antarctica. Nangyari ito dahil sa patuloy na paggamit ng mga CFC sa buong mundo. Dahil sa butas na ito ay mas maraming UV rays ang nakapasok sa mundo na nagdulot ng mas malaking panganib. Nang lumabas ang balitang ito ay nagkaisa ang mga bansa para maghanap ng solusyon. At noong 1987 ay nilagdaan ang Montreal Protocol na isang kasunduan na nagbabawal sa paggamit ng CFC at iba pang chemical na nakakasira sa ozone. Dahil sa nasira ang ozone layer ay mas maraming UV rays ang direktang tumatama sa mundo. Nagdulot ito ng mas mataas na kaso ng skin cancer, pagkasira ng mata at iba pang sakit. Apektado rin ang mga halaman na mahalaga sa ating pagkain. Sa karagatan ay nasira ang mga maliliit na organisms tulad ng phytoplankton na mahalaga sa marine life. Kung tuluyang mawala ang mga ito ay maapektuhan ang buong kalikasan. Number 8. Getting hit by an asteroid. Mahigit 66 million years na ang nakalipas ay isang napakalaking asteroid ang bumagsak sa Yucatan Peninsula, Mexico. Ang asteroid na ito ay halos kasing laki ng isang lungsod. At ang lakas ng impact nito ay parang bilyon-bilyong bomba na sabay-sabay na sumabog. Naglikha ito ng napakalaking tsunami na kumain sa mga lugar malapit sa dagat. Ang mga kagubatan ay nasunog at ang usok at alikabok ay kumalat sa buong mundo. Nagdulot din ito ng impact winter na isang taglamig na tumagal ng maraming taon. Hindi tumagos ang sikat ng araw,
kaya namatay ang maraming halaman at hayop kabilang na ang mga dinosaur. Sa loob ng maikling panahon ay nawala ang halos 75% ng mga nabubuhay sa Earth. Sa panahon ngayon ay binabantayan ng mga eksperto ang mga asteroid na posibleng tumama sa Earth. Tinatawag itong mga near-Earth objects. Gamit ang mga telescope at satellite ay sinusuri nila ang bawat galaw ng mga asteroid sa kalawakan. Ngunit hindi lahat ng asteroid ay delikado. Pero kahit ang isang maliit na asteroid tulad ng 140 meters ang laki ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Halimbawa, kung tumama ito sa isang lungsod ay kayang burahin ng lugar na iyon sa isang iglap. At kapag tumama ang isang malaking asteroid ay iba-iba ang maaaring mangyari depende sa laki nito at kung saan ito babagsak. Kung sa lupa ito bumagsak ay magdudulot ito ng lindol at pagkasira ng malawak na lugar. Kung sa dagat naman, ang epekto nito ay tsunami na kasing taas ng mga gusali na wawasak sa mga baybayin at papatay sa milyon-milyon. Bukod dito, ang usok at alikabok mula sa impact ay tatakip din sa araw. Bababa ang temperature ng mundo, masisira ang mga pananim at magdudulot ng gutom at matinding hirap. Ang mga asteroid ay remains mula sa pagkakabuo ng solar system. Umiikot sila sa araw tulad ng mga planeta pero minsan ang gravity ng malalaking planeta tulad ng Jupiter ay humihila sa kanila at binabago ang direksyon. Dahil dito ay may mga asteroid na nalilihis at napapalapit sa Earth. Number 9. World War III. Sa loob ng maraming dekada ay tila may tahimik na tensyon na bumabalot sa mundo. Matapos ang World War II noong 1945 ay maraming bansa ang nangako na hindi na muling hahayaang maulit ang ganitong uri ng sakuna. Samantala, ang mga pangunahing bansa sa posibleng digmaan ay kinabibilangan ng mga makapangyarihang estado. Sa isang panig ay naroon ang United States na leader ng kanluran at matagal nang nagsusulong ng demokrasya at impluwensya nito sa buong mundo. Sa kabilang panig ay naroon naman ang China at Russia na parehong naghahangad na mabawasan ang kapangyarihan ng United States. Bukod sa kanila ay may mga bansang kilalang wildcard o hindi inaasahang makikialam tulad ng North Korea at Iran na parehong nagtataglay ng malalakas na armas. Ang kanilang mga kilos ay maaaring magdagdag ng tensyon at magdulot ng hindi inaasahang gulo. Gayun din naman ay may mga lugar sa mundo na itinuturing na kritikal o delikado dahil sa mga kasalukuyang alitan. Una, ang Eastern Europe, partikular ang Ukraine, kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Russia at NATO. Ang mga labanan dito ay maaaring magsimula ng mas malawak na digmaan. Pangalawa, ang Taiwan Strait kung saan gustong sakupin ng China ang Taiwan habang nagbabantay ang United States. Panghuli, ang Middle East na matagal nang puno ng gulo ang rehiyong ito dahil sa relihiyon, langis at ideology. Ang mga tensyon dito ay maaring magdulot ng malaking labanan sa pagitan ng mga bansang sumusuporta sa magkabilang panig. Kaugnay pa nito ang banta ng World War III ay nakaugat sa ambisyon ng mga bansa. Ang bawat isa ay nais na maging pinakamalakas at pinakamakapangyarihan. Ang mga bansang tulad ng China at Russia ay hindi nasisiyahan sa kasalukuyang balanse ng kapangyarihan, kung kaya't naghahanap sila ng paraan upang baguhin ito.